So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kung magpalit ng output shaft seal or yung extension housing seal para dito sa Toyota Fortuner, okay? So simulan na natin to mga paps. Ngayon mga paps, bakit ko gagawin itong video na to? So obvious naman, may leak dun sa pinaka output shaft seal nya. So ito siya. Halimbawa ito yung transmission natin, ito di ba? Ito yung transmission. Meron yan ditong pinagkakabitan ng propeller. Ito yung propeller. Yan. Tapos ito yung sa rear differential. So dito sa side na to may nagli-leak na ATF. Okay? So yung seal nun, yun yung papalitan ko. Okay? So papakita ko sa inyo mga paps. So okay mga paps, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan, nakita nyo yan. Yan. Nakita nyo may tumutulo pa oh. Ayan oh. Yan. So yung output shaft seal nyan, yung papalitan ko. So para mas makita nyo lalo, ito siya. So ito yung dito yung output shaft seal. So makita nyo yan, ATF to mga paps. Kasi paano ko nalaman? Ayan. Syempre transmission yan, saka ito yung yan, kulay. Okay. So una natin gagawin dito mga paps, ito, yan. Tatanggalin ko yan, yung sa may part ng rear differential, yan. Tatanggalin ko yung buong propeller na yan. Tapos dito sa carrier bearing, yan, sa part na to, tatanggalin ko yung dalawang bolt. Meron yung dalawang bolt, ayun oh, yun. Saka meron sa kabila. Yan. Tapos saka ko hugutin yan. Okay? Bago kayo magkalas ng kung ano-ano, markahan nyo muna to mga paps. Importante to ha. Yan, markahan nyo to. Kasi pag hindi nyo to minarkahan tapos kinabit nyo, baka mamaya magkaroon kayo ng ng tawag dito, imbalance sa propeller shaft. Magkakaroon kayo ng vibration habang maandar. So, kumbaga na yan yan na yung mark niyan, yan na yung position niyan. Okay? Mamarkahan ko to mga paps yan para pagbabalik ko mamaya. Okay, so yan. So ang next natin, ito mga paps, luluwagan natin to. So ito 14mm yan. And dapat may kukontra sa kabila, tapos sa kabila 14mm din. Maluwag na yan. Dito tayo sa kabila. So mga paps, may konting pagbabago. Iaangat ko lang yung likod para maikot ko to. So okay mga paps, ayan, hindi ko kasi maikot yung propeller. So ang ginawa ko muna, inangat ko yung isang gulong yan. Isang gulong lang, nakaangat lang. Tapos nun, binaba ko yung handbrake. Tapos, nag-neutral ako. Okay? Tapos yung gulong, huwag nyo kalimutan kalsuan. Yan. Naglagay ako ng kalso. Para safety lang. Okay? So okay na yan. So okay mga paps, okay na yung dalawa. Ayan. Ngayon, iikot ko dito. Okay? Ikot ko para ma-access yung dalawa. Neutral. So meron akong sa taas, meron akong kasama para ma-neutral yan. Para maipihit ko to. So ayan. Ayan siya. So ito naman yung ko. Yan. 14mm din. Yan. Tapos ito na lang Paki-neutral ulit. Sige, park. So, ayan. So okay na yung tatlo. Ngayon yung isa na lang. Neutral. Tapos park. Okay, so neutral ulit. Sige, park.
Yan. Okay. So kakalasin ko na to mga paps. So mga paps, bago kayo mag kalas, kung meron kayong jack stand, gamit kayo kasi ito solo lang ako. Yung jack stand, ipapwesto nyo to rito. Kapag ibababa natin ito, may sasalo. Yan, may sasalo. Okay. Ngayon, pag na okay na yan, tanggalin ko na yan. Gamit ko yung rubber mallet. May ikot na yan. Ba. Okay. So since kumalag na yan, ang susunod ko gagawin, tatanggalin ko yung bolt sa bracket ng center bearing or carrier bearing. Okay, dito yun mga paps. Ito yung center bearing bracket niya, ito yung center bearing niya, yung carrier bearing. Tatanggalin ko yung bolt dito. Ito, 14 to. 14 mm, 14 mm. So okay mga paps, ayan. Binaba ko na yung jack, kaya lumundo yan. Ngayon, ang gagawin ko, ibababa ko na yan. Maglagay kayo ng salalayan doon sa bandang seal dyan. Tayo mga maglagay kayo dito. Yan. Tapos ito, ibababa ko na to. May kabigatan to mga paps. Yan. Tanggalin ko muna to. So yan, pupukpukin ko sa kabilang side. Yan. Para kumalag. Tapos, kaya ko rin. Yan. 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 Okay. So ito siya. Sa loob niyan yung oil seal. So okay mga paps, ito yung output shaft oil seal. Yan. So ito tinatawag rin itong extension housing oil seal. Yan. Ito yung oil seal ng propeller to transmission. Okay, so ayan siya. So ito yung papalitan natin. Punasa ko lang yan. Papakita ko lang ng close up yung oil seal mga paps. Ito siya. Okay, so yan siya. So okay mga paps, ito yung ipapalit ng oil seal. Ayan, ito. So ito yung oil seal nyan, 90311-40045. Okay, 40045. Original to mga paps ha. Ito 900-12, ganun yung presyuhan nito. So ayun siya. Ngayon, bago natin ilagay ito, susukatin ko muna kung kasya. Ito, susukatin ko muna kung kakasya. Ganyan kasi yan, ganyan. Nakakabit yan. Natin kung kasya. Yan. So, swabe-swabe naman. Walang problema. Okay. So, okay mga paps, ito yung oil seal natin. Tatanggalin ko yan. Gamit kayo flat screw na lang. Yan. Posibleng may tumulo dito. Yan. So yan, tulo yan mga paps. Maglagay na lang kayo ng salalayan. Teka. May napansin ako parang may tama na rito. So ibig sabihin pinalitan na to ng oil seal. Grabe. Ano, may tama na rito. Ay naku po. So ito pinalitan na to ng oil seal. So siguro bara-bara palit. Kaya nag-leak. Ayan, titingnan natin kung pinalit pa original.
So ito yung pinalit HTC. Ano mas may tama dito sa loob. Grabe naman yan. Sa tingin ko Paps ang pinalit replacement lang. Kasi ito yung original, hawak ko. Ito yung ito yung isa. Tinitingnan ko kung original ba itong pinalit Parang hindi Yan. HTC, ito. Yan HTC. Tapos ito sa akin, itong mahal na oil seal na to, ang nakalagay, and okay. Yan. Grabe, tingin ko replacement. Tapos napapakita ko sa inyo, ito yung yung sinasabi kong parang may tama. Ayun tingnan nyo naman ginawa. Grabe, Di man lang iningatan yung pagpapalit. Pambihira naman talaga. Pinalta na nga nila, hindi pa iningatan. Ay, nako. So, ito, ilalagay ko na to dito. So, lagyan tayo natin ng konting ATF. Yung gilid nito, lagyan lang natin yan. Para maging swabe pagpasok nyan mamaya. Pasok ko na yan dito. Okay? Tapos, okay ko yan. Para kahit paano bumuo na maayos. Ay, sabi na ba? Double check nyo yung lapat mga Paps. So ayun mga Paps, na ilapat ko na to. Napalitan ko na yung oil seal niyan, pwede ko nang ibalik itong propeller natin. So sa pagbabalik, okay lang naman na maikot-ikot nyo to. Ang importante, yung nasa dulo, nasa rear differential, nasa mark natin. Okay? So ito, babalik ko na to. So, tignan niya. Ayan. Ayan. Ibabalik ko muna itong part na to sa rear differential. So, kailangan kong itama yung mark kasi may mark ako dyan. Ito. So, ang gagawin ko, ipapa-release ko yung handbrake tapos ipapa-neutral ko. Release handbrake. Okay? Tapos, neutral. Okay na. So ito, babalik ko na yung nut saka bolt. Pero ito yung sugat ko nandito Yan. Okay, so yan siya. So okay, ito tingnan niyo yung una dito yung bolt, tapos yung washer, tapos dito yung nut. Yan. Double check niyo yung yung minarkahan niyo Importante yan. So, ganun din. Paano ko yan? Ikutin ko lang. Ikutin ko lang. Hindi ko muna higpitan yan, mamaya na. Hindi ko muna hinihigpitan yan mga Paps. Mamaya ko ito-torque yan. Pagkatapos nyan, yung bracket naman dito sa carrier bearing yung ibabalik ko. So, eto. Meron yan dito sa kabila. Meron yan din dito. So, ibabalik ko na yan. So, eto. Tignan nyo yung bracket nandito dapat ha. Yung butas ng bracket nandito. So nahigpitan ko na to pero ito torque to specs ko to. Ngayon ito ang torque nito ay 36 Newton meters. Okay? Okay, so ito. Yan, okay na to. Ayan. Okay. So next natin gagawin, ko na to. I-torque ko na to. Pwedeng paki-park. Yan. Binarahan ko para mator ko na maayos. Okay.
So 88 Newton meters na yan. So doon naman tayo sa kabila. Susunod naman. Neutral ulit. Ulit, neutral. Park. Okay. So, eto mga paps, tapos ko na mahigpitan to. Siguro din yung 88 Newton meters yung apat na yan. Ngayon, okay yung posisyon nyo, nakaangat talaga yung sasakyan at may kasama kayo, hindi kayo pagod. Pikes yan. Pikes yung higpit nyo. Dito. Sa akin kasi medyo pagod na ako kaya gano'n na lang. Okay, pero na-check ko naman yung 88 Newton meters lahat yan. So okay mga babs, ayan, tapos ko nang mahigpitan yung nut and bolt sa rear differential. So 88 Newton meters yon. At saka tatandaan nyo yung paulit-ulit ko sinasabi yung mark. Lagyan nyo ng mark para pag ibabalik nyo, yun yung magiging reference nyo. Kasi pag nagkamali kayo, may posibilidad na magiging mabibrate yan at saka imbalance yung pinaka-propeller natin. So paano mga babs, hanggang dito lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong na to in case na magpapalit kayo ng output shop oil seal para dito sa Toyota Fortuner, okay? Paano mga babs, maraming salamat sa inyo.